Ang laki-laki mo na sinasaktan mo paling kapatid mo. Ha? Ha? Ate! Uli-uli, huwag mong sasaktan ang kapatid mo, ha? Ha? Tatay! Ha? Huwag mo nasaktan ng ate ko! Tama na po! Ate! Si ate! Tatay natumba! Nes! Nes, gumising ka! Nes! Gumising ka! Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Mga anak, narito na ang tatay. Tatay! Ate! Nandito na ang tatay! Oh, nice. Mabuti naman at gising na kayo. Naririto ng tatay. May pagkain na naman kami. Anong pagkain pa sa lubong mo, itay? Ano pa kundi yung paborito mong pandesal na may palamang peanut butter? Yay! Pandesal na may palamang peanut butter. Ang paborito kong kainin sa almusal. Oo naman, paborito mo. Kaya ayun ang binili ko para magkakain ka ng marami. Love na love ako talaga ng tatay ko. Kakain na ba tayo, tatay? Mamaya pa. Kasi wala pang tubig na mainit. Magpapainit muna ang tatay, tsaka tayo mag-aalmusal. Sige po. Pero tay, pwede bang kukuha na ako ng isang pirasong pandesal? Pero kasasabi ko lang na mamaya pa dahil wala pang mainit na tubig. Sige na ho, tay. Kasi nagugutom na ho ako eh. Ay, naku. Sige, kumuha ka na. Salamat po, tay. Sige po, lalabas muna ako. Teka, saan ka na naman pupunta? Diyan lamang po sa bahay ni Naminda. Makikipaglaro muna ako habang hindi ba ninyo ako tinatawag kumain. Oh, sige. Huwag kayong mag-aaway ng dalawa dyan, ha? Opo! Minda, may pandesal ako. Ito, ate tayo. Oh, Nes. Nailigpit mo na ba yung higaan ninyo? Hindi pa po. O, iligpit mo na habang nagpapakulo ako ng tubig para maayos ang kwarto ninyo. Sige na. Oh, Marvy, kumain ka na ba? Halika, saluhan mo kami ng pinsan mo. Wag na ho. May pagkain naman po kami sa bahay eh. Katunayan, may dala akong pandesal. Ang atinis mo, nasaan? Ano ka ba naman kaya na pag kita inuutosan magligpit ng kwarto ninyo, hindi mo pa nagagawa? Bakit ako lang? Bakit si Marvy? Ayaw ninyong utusan. At nangangatulian ka pa. Sige na. Iligpit mo na yung gamit ninyo sa kwarto at saka mo na tawagin ang kapatid mo. Ay, nako. Pinapagalitan na naman yata ng tatay mo ang ate mo. Opo, madalas siyang pagalitan ng tatay. Bakit ba? Kasi po, madalas hindi sinusunod ang inuutos sa kanya ng tatay. Kumusta bayaw? Kumusta kayo dito? Okay lang naman ba yun? Teka bayaw. Lasing ka na naman ata. Hindi naman bayaw. Nakainom lang ako ng konti. Pampatulog lang. Pero napapadalas na yata ang pag-inom-inom mo bayaw. Gusto ko lang kasing kalimutan ang nangyari sa sinane. Alam mo na, mataas ang sahod ko ron. Huwag mo nang isipin yun. Total, kumikita ka naman dito sa pandayan ni ito eh. Kumikita naman kahit papano, kaya lang mas okay sana kung tulad mo nasa minahan pa ako. Kalimutan mo na yun bayaw. Talaga sigurong hindi para sa yung trabahong yun. Pero bayaw, hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob ko sa nangyari. Isipin mo ang ganda-ganda sana ng trabaho ko ron. Checker ako at mataas ang sahod. Pero sa isang iglap, nawala na parang bula. Ay, nakakalungkot ngang nangyari. Pero tulad ng sinabi ko,
kalimutan mo na para makapagtrabaho ka para sa kinabukasan ng mga anak mo. Marbe! Nes! Ang tatay ate, naririto na galing sa pandayan. Tay! Tatay ko! Oh, tama na yung paglalaro. Tara na sa bahay at nang magkakain na tayo ng pananghalian. Nes, halika na! Sa bahay! Anong ulam, tay? Walaan mo muna kung ano ang ulam natin ngayon. Siyempre, ang paborito kong ulam, ang lechon manok paksiw. Tama. Oh, buksan mo na yung pintuan dahil mauling yung kamay ko. Nes, isanda mo na yung lamesa para magkakain na tayo. Nagkapagsaing ka na ba? Teka. Bakit wala pa pala sinaing? Hindi ka pa bang nakakasaing? Inuutusan ko itong si Marvin na magsaing. Hindi pa pala nagsaing. Bakit mo pa siya uutusan magsaing? Ikaw itong inutusan kong magsaing. Anong kakainin natin ngayon? May dala na akong ulam. Wala namang kanin. Bakit kasi ako lagi ang inuutusan ninyo? Lagi na lamang ako. Pwede naman ninyo utusan si Marvin Ikaw kasi ang nakakatanda sa kanya. Ilang taon ka na ba? At ilang taon na yung kapatid mo? Sige, magluto ka. Ayaw ko nga. Ano? Ayaw ba inuutusan kita? Sinusuway mo ako? Iyang si Marvin din kasi ang utusan ninyo. At wag lagi ako, tay. Bata pa yung kapatid mo. 7 taon pa lang yan. Anong alam yan sa pagsasayang na O turuan niyong magluto. Anong sinabi mo? Wala. Teka muna. Saan ka pupunta? Ha? Itawan niyo ako, Saan ka tay. pupunta? Itawan niyo ako. Kapag kinakausap kita, huwag mo akong talikuran, ha? Paano naman kasi? Wala na kayong alam utusan kundi ako. Si Marvin ang paglutuan din niyo Wag lang. Ay, ko. Magsaing ka! Para kumain ka! Oh, ito na yung dadalhin mo pagbalik mo ng Baguio. O paano? Ikaw na bala dito sa bahay ha? Mga anak natin, alagaan mo sila. Talagang masasaktan ka kapag hindi ka nakapagpatino. Ano naman ba ginagawa ni Bayaw sa anak niya? Gawa mo! Bayaw mo naman, dumating ko. Sumunod sa mga gusto ko! Pabalik na ako ng trabaho. Lagi ko na lamang naririnig yung sigawan nilang mag Paano naman kasi? May katigasan din ng ulo si Nes. Bakit wala mang laman ng thermos? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na magpakulo ka ng tubig? Hindi ko abot ang stove Problema ba yun? Di kumuha ka ng upuan. Anak, nandito na ako. Yay! Naririt ang tatay. May pagkain na naman. Oo naman. Oh, Nes, ipaghanda mo ng lamis at kakain na tayo. Ay, tay, may talagang pandesal? Oo. Ano pa kundi yung paborito mong pandesal na may palamang peanut Ang butter. paborito kong almusal, tatay? Anong dala, tay? Yung pandesal na may palamang peanut butter. Ano? Yay! Oh, Nes, may tubig na bang mainit dyan? Wala pa po. Ano? Wala na namang tubig na mainit. Bakit hindi ka pa nagpainit ng tubig? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na paggising pa lang ng umaga, magpakukulan ng tubig? Bakit lagi mo akong sinusukay, ha? Bakit kasi ako lagi ang inuutusan ninyo? Yan naman si Marvia. Ano ka ba naman? Hindi ba't ang bilin ko sa'yo paggising mo, magpakulo ka kagad ng tubig? Para pagdating ko galing palengke, ay kakain lamang ang almusal ang gagawin natin. Ay nako, lagyan mo na nga ng tubig yung lalagyan. At magpainit ka, magpakulo ka ng tubig. Ako na naman. Ayan si Marvia, oh. Walang ginagawa kundi kumain at maglaro lang. Bakit ba si Marvin tinuturo mo palagi? Ikaw itong inuutusan ko. Lagi ang inuutusan. Di lamang naman ako ang nakatira sa bahay na to. Ayaw mo ba talagang umautusan, ha? Halika ka dito. Aray ko tayo, ang bukay, bitaw. Ang tigas talaga ng ulo mo, ha? Itong nababagay sa ulo mo. Aray ko naman, ang bukay naman ako. Tigas-tigas naman ng ulo mo. Hindi ka sumusunod. Ang ulo ng ate ko, tatay. Tama na po. Hindi ka talaga nagtatanda. Ito, ha?
ba naman yung si Bayaw? Sinasaktan na naman ang anak. Puntan mo nga. Eh, bakit ako? Ikaw dapat dahil ikaw ang tikaw ng mga bata. Ikaw na dahil babae ka. Mas mahihiya si Bayaw sa'yo. Ay, di mas lalong sa'yo mahiya dahil abirat mo siya at amain ka ng mga anak niya. Ikaw na nga dahil baka kayo pang dalawang mag-away niyan. Ano naman? Ipagtatanggol mo lang naman yung mga pamangkin mo, ha? Ay, makaalis na nga. Aray! Di naman yung ulo ko, Nay! Aray! Nasasaktan po ako! Aray! Ate! Huwag na po yung saktan siya! Pasalamat ka dito sa kapatid mo at siya. Ang humiling na huwag ka ng saktan dahil kung hindi lamang yan naabutin mo. Bayaw! Bayaw! Bayaw, ano bang ginagawa mo sa pamangkin ko? Ano? Magtatanda ka na ba? Ha? Bayaw! Buksan mo nga itong pintuan, bahay mo. Ano bang ginagawa mo sa pamangkin ko? Nagsisigaw kayong dalawa. Ang pamangkin mo kasing tanungin mo. Huwag ako. Pamangkin, ano ba kasi ang nangyari at nagsisigaw kang umiiyak? Inantok kasi ako dito sa may bintana. Ano? Tinampal niya na ako. Inuntog pa ako sa may bintana. Bakit kasi? Ano bang kasalanan mo at nagkakagusto sa yung tatay mo? Sinabi ko lang naman na mag ako utusan. Kahit nag-agad. Ano bang inuutos ng tatay mo sa'yo na ayaw mong gawin? Magpapakulo ng tubig para magamit kami sa panggabi. Ha? Hindi mo ginawa? Hindi! Dahil napapansin ko kasi ako lang lagi ang inuutosan. Pagluto, paglinis ng ako pa rin. Samantalang si Mauli, hindi niya mautusan. Bakit ako? Bakit ako lang kapatid ko? Sa susunod pamangkin, sundin mo ng utos ng tatay mo para hindi ka na nasasaktan pa. Dahil lang ba ayaw kong sundin ang sinasabi niya? Kaya sinasaktan niya ako. Huwag kang mag-alala at kakausapin ko ang tatay mo. Pero kailangang matuto ka rin sumunod sa kanya. Bayaw, hindi ka yata nakainom ngayon. Lalabas na nga sana ako kaso dumating ka. Bayaw, hindi naman sa nakikialam ako. Pero, hindi naman siguro tamang saktan mo ang anak mo. Pasensya ka na Bayaw. Hindi ko lang kasi nakukontrol yung sarili ko dahil ayaw magpaturo ng pamangkin mo. Tamad. Pwede mo namang kunin sa diplomasya eh. Kausapin mo ng masinsinan. Ilang beses ko nang sinabihan na yan. Pag-gising, magpakulo ng tubig habang nasa palengke ako. Nang bumibili ng pandesal na almusal namin. Na magluto rin sa tama sa oras para pagdating ko galing trabaho, kakain na lang kami. Pero ang ginagawa niya, siya itong inaasahan ko na makakatulong ko sa bahay. Dahil nga nagtatrabaho ako pero matigas ang ulo. Ikaw ba naman ang darating sa bahay galing sa trabaho ba? Nagutom na gutom. At madadatnan mo pa, nakakalat sa bahay. At wala pang narutong pagkain samantalang may bigas namang isasaing. At lalo akong nanggigigil dahil sa tuwing pinagsasabihan ko, nangangatwiran. Mabuti lang sana kung tama yung katwiran niya baluktot naman. Bakit daw siya lagi yung inuutusan ko? Naliliyan naman si Marby. Anong alam ni Marby? 7 taon lamang ang bata, samantalang siya 14 anyos na. Pwede ko nga lang ipagkatiwala ang Marby. Pagluluto gagawin ko para hindi na ako nag-aalala. Pero tingnan mo naman. 7 taon lamang si Marby Bayaw. Anong alam doon sa pagluluto? Paano? Kung sa pagluluto niya makasunog. Dinadisgrasya pa sila. Magkakausapin ko ang anak mo bago ko babalik sa Baguio. Insan,
nakikita mo bang tatay ko na umalis? Oo. Patungo na siya sa pandayan ni Mang Isoy. Bakit kasi? Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Sige, iiwanan na kita dito ha. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Saan ba? Di sa bahay. Mananagot sa akin ang Marvin na yon. Sige. Marvin! Marvin! Ate? Halika nga dito! Bakit po, ate? Alam mo ba? Ikaw ang sarap sa buhay ko, kaya... aray ko! Bitawan mo ako, ate! Bitawan mo, aray ko! Tama na po! Bitawan ko para kurutin ka! Aray ko, ate! Bakit mo ko pinaburot? Ate! Nasasakyan na sa... ka sa akin! Ito pa sa'yo! Ate! Bitawan mo po ka! Nasasakyan na sa ate! Nasasakyan mo rin ang nararamdaman ko sa tuwing sinasaktan ako ni tatay! Kaya ito pa! Ate! Ginurot mo na naman ako! Bakit mo ako sinampas sinabunutan? Lagi na lamang ikaw ang minamahal ni Itay! Lagi na lang ikaw ang binibigyan ng pabor! Hindi ka pa niya inuutusan! Samantalang ako, lagi niya akong inuutusan! Sinasaktan pa ako! Kaya gagawin ko rin sa'yo ang ginagawa niya sa akin! Sasagutin ka po! Aray ko! Bakit tayo ang bagka? Ate, tama na! Nasasaktan ako, aray ko! Sige, uli-uli ha! Pag inutusan kita, sundin mo ang utos ko! Dahil kung hindi, mananagot ka ulit sa akin, ha? Sige! Magsaing ka na! Hindi ako marunong magsaing, ate! Ikunin mo yung kaldero! Lagyan mo ng bigas! Saka mo hugasan ng bigas! At saka mo lagyan ng tubig! Tanga! Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Bakit ganito itong kanin? Hindi ba luto ito ah? Tinatanong kita, Nes, bakit ganitong kanin? Hindi luto. Bakit akong tinatanong nyo? Yang si Marvy ang tanungin nyo, huwag ako. Bakit siyang tatanungin ko ikaw ang nagluto? Hindi ako ang nagluto niyan, kundi si Marvy. Bakit yung sa pinagsaing? Anong alam itong kapatid mo sa pagsasaing? Tinuruan ko naman siya. Kahit na, nitinuruan mo. Sana tamang tinuro mo at hindi mo sana siya iniwan na mag-isa na magsaing. Eh bakit kayo? Iniiwanan niyo naman akong nagsasaing ah. Sutil ka talagang babae ka. Kainin mo lahat yung kanin na yan. Ha? Tay, huwag na kayong magalit. Hindi na mauulit. Anak, halika. Sumama ka sa akin. Doon na lang tayo sa bayan kumain at hayaan mong kainin ng ate mo ang hindi malutong kain na yan. Itay, sama din ako. Hindi ko makakain ng pagkain ito. Maiwan ka at ubusin mo lahat yan, ha? Huwag kang magtira, kundi iyan na naman ipapakain ko sa'yo mamayang hapunan. Halika na, Marbe. Sa palengke na tayo mananghalian. Halika na. Ay, ikaw naman ang taya. Marby! Ate, bakit po? Halika, lumapit ka nga sa akin. Ano po yun, ate? Mag-igib ka ng tubig. Ha? Nakakabingi bang mautusan kang umigib ng tubig, ha? Mabigat ang isang pwedeng tubig, ate. Hindi kung ano ang kaya mo, di yun ang dalhin mo. Sige na, ang tamad-tamad mo. Pero ate, gusto mo namang masaktan, ha? Hindi. O yun naman pala eh. O sige, kunin mo na yung balde. Mag-igib ka. Pagod na ako, ate. Ay! Bakit mo tinapon sa sahig ang tubig, ha? Hindi ko tinapon, ate. Natabi ko lang, kaya... Nagdadabog ka? Nagdadabog ka? Ay, hindi, ate. Hindi ko sinasadya. Ang sabihin mo, nagdadabog ka. Kasi hindi ka mautusan. Kaya ang dapat sa'yo ay ito. Aray ko, ate! Nasasagdan ako, aray ko! Ito pa! Dahil habang minamahal ka ni Itay, siya namang pananakit ng ginagawa niya sa akin. Kaya itong dapat sa'yo para makasintya mo sa'yo. Ate! Nasasagdan ako, ate!
kung sinasaktan ang kapatid mo? Bakit? Ha? Ang laki-laki mo na sinasaktan mo pala yung kapatid mo? Ha? Ha? Ate! Uli-uli, huwag mong sasaktan ang kapatid mo, ha? Ha? Tatay! Ha? Huwag mo nasaktan ang ate ko! Tama na po! Ah! Ate! Si ate! Tatay natumba! Nes! Nes, gumising ka! Nes! Gumising ka! Ano na naman ba ang ginawa mo sa anak mo, ha, Abirat? Nagdilim lamang ang paningin ko. Nang makita kong sinaktan niya ang kapatid niya. At dahil nakita mong sinasaktan niyang kapatid niya, sinaktan mo na rin siya. Ay, hindi tama ang ginagawa mo, Abirat. Paano ka rirespetuhin ng anak mo kung sinasaktan mo siya? Nagsisisi ako sa pananakit ko sa kanya. Oh, ayan. Nagkamali na siya. Ikaw nang bahala sa kanya. Babalik na ako sa pandayan. Tatapusin ko yung ginagawa ko. Paano tong anak mo? Kailangan ka niya dito. Ikaw nang bahala sa kanya. Total, nanumbalik ng ulit niya. Ikaw munang bahala. Aduring. Ate! Gising ka na? Yay! Gising ng ate Nesko! Tatawa-tawa ka dyan. Dahil sa'yo, kaya ako nabugbog. Anes, tama na yung galit mo sa kapatid mo. Teka, ano pang masakit sa'yo? Ang ulo ko siya. Masakit. Dahil pag-untog ng ate sa akin. Pagpasensyahan mo na ang tatay mo. Nabigla lamang siya kaya kanya naiuntog. Bakit ganun? Sinasaktan ako ng tatay ko. Pero ayaw naman niyang taktan ng kapatid ko. Des. Tama naman ang sinabi ko, hindi ba? Yan lamang ba ang may karapatang manakit ng iba? Bakit kung sinasaktan ko rin ang kapatid ko? Bakit siya nagagalit sa akin? Ibig bang sabihin siya? Ako lang ang dapat na masaktan? At hindi ang kapatid ko? Bata pa kasi ang kapatid mo, Nes. Ang sabihin niyo, ang kapatid ko lang ang mahal ng tatay ko. Hindi niya ako mahal. Teka, anong ginagawa mo? Bakit mo inaalis yung mga damit mo sa aparador? Lalayas na ako dito para hindi na ako masaktan ng tatay ko. Natuto siyang umalis ng bahay ang mag-isa. Wes, matuto siyang bumalik na mag-isa rito. Pero 14 pa lamang ang anak mo. Hindi pa niya alam ang kanyang ginagawa. At anong gusto mong gawin ko? Hanapin siya. Saan ko siya hahanapin? Naglayas nga, hindi ko alam kung saan siya pumunta. Ang hinahanap lang naman ng anak mo ang pagmamahal mo. Mahal ko naman siya. Sino ba namang ama ang hindi mapagmahal kung nagmamahal sa kanyang anak? Kaya lang, talagang matigas ang ulo ng batang yon. Tamad. Kaya hayaan mo siya. Bahala na siya sa buhay niya. Oh, Nes, mabuti naman at umuwi ka na. Kumusta ka na? Heto, wala na naman akong trabaho. Bakit? Ano na naman bang nangyari at nawalan ka ulit ng trabaho? Paano, Chang? Nainggit na naman kasi sa akin ang kapwa ko trabahador. Siniraan ako sa amo. Si amo naman, naniwala. At siya ang kinampihan, kaya ako umalis. Kung hindi ka naman pinapaalis ng amo mo, bakit ka naman umalis? Kaysa naman ako ang tanggalin ng amo ko, o di, inunahan ko na. Sa bagay, mabuti na rin yung naririto ka para may mag-alaga sa tatay mo. Ha? Mag-aalaga sa tatay ko? Bakit po? May sakit ba siya? Oo Nakuha niya sa paninigarilyo at pag-inom ng alak. Mabuti nga sa kanya. Bakit hindi na siya namatay? Nes! Naririto na pala si Nes. Mabuti naman at naisipan niyang umuwi. Oho, at tulad ng dati, kaya lamang siya umuwi dahil nawalan siya ng trabaho
Mabuti na rin siguro kung wala siyang trabaho para dari dito lamang siya sa bahay. Kaya paano kasama ko sila. O sige, maupo na kayo para makakain na kayo, Tay. Ano bang ulam? Bumili ako ng fried chicken para makakain kayo mabuti. Sana tinulang na lang para makahigop naman ng sabaw. Wala pong problema, Tay. May sabaw din po akong dala eh. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Teka, kumain na ba kayo? Hindi pa ho. Pero kakain na rin po kami mamaya pagkatapos ninyo. Ang importante ay makakakain kayo. Kumusta na ang tatay mo, Aurea? Lumalala na po ang sakit niya, Chang. Bakit hindi niyo dalhin sa ospital? Opo, dadalhin nga ho namin siya sa ospital mamaya. Nihintay lang po namin si Uncle Hill para dun sa sasakyan niya. Mabuti naman kung ganoon. Ria! Ria! Boses ng tatay mo yun. Tinatawag ka yata. Opo. Sige po, lalapitan ko lang po si tatay. Ria! Agbe! Nes! Mga anak! Tulungan niyo ako. Opo, andyan na po ako. Sige, at ako na po. Tay? Anak. Hindi ko makahinga. Ha? Tay? Tay? Payan mo ako. Hindi ako makahinga. Opo, sige po. Nahihirapan akong huminga. Nasaan ba kayong tatlo? Sinasampay lamang po yung lampin ng apo niyo eh. Si Marvin naman po ang nag-aalaga sa kanya. Si Nes, anong ginagawa niya? Nandun po siya sa sofa, nakahiga. Itay? Hindi na po ba kayo makahinga? Papaypayan ko na po kayo. Salamat anak. Naginawaan ako ng konti ng pinaypayan mo. Sensya na kayo, Itay, ha? Kung bihira akong makauwi. Alam naman ho ninyo na malayo ang tirahan namin. At may anak pa po akong inaalagaan. Naiintindihan ko. Nasaan ba yung anak mo ngayon? Hindi yata siya umiyak ngayon. Umiiyak lamang naman po yun pag nagugutom siya, Itay. Ate, ito muna ang bata, hindi ko patahan. Sandali lang po, ha, Tay. Patatahanin ko muna yung apo niyo. Kung ititigil mo yung pamaypay mo sa akin, mahihirapan na naman akong huminga. Nariyan ang pan po si Nes eh. Saglit lamang po at tatawagin ko siya. Nes! Nes! Bakit ba? Dito ka na nga muna sa tabi ni tatay at paypayan mo siya. Ay naku, may importante akong gagawin. Kaysa ang pagpaypay sa matandang walang silbi. Nes! Makaalis na ka dito? Ate Nes, sandali lang. Paypayan mo muna ang tay para masikaso ni ate tong baby niya. Sandali lang! Nes! Kailangan ka ng itay! Tay? Itay! Marvin, tawagin mo si Nes! Sabihin mo, tumawag siya ng tricycle para madala na natin sa ospital si Itay! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ate, ano ka ba? Tumawag ka ng tricycle nang madala na natin sa ospital si tatay. Bakit ako? At hindi ikaw? Ako nga itong anak ni ate. Kung gusto mo, hawakan mo itong baby at ako ang tatawag ng tricycle. Ito hawakan mo na siya. Ayoko nga! Alam mo, allergic ako sa bata. Pag-alagin mo ako ng bata. Tumawag ka nga kung gano'n ng tricycle para maisugod na natin sa ospital si Itay. Ikaw ang mahal ni Itay, hindi ba? Di ikaw ang tumawag ng tricycle? Bakit ako? Ikaw itong minamahal niya ng sobra-sobra. Di ikaw rin ang mag-alaga sa kanya ngayon? Ate, ano ka ba? Hanggang ngayon pa ba Yan pa rin ang lagi mong ipapamukha sa akin. Bakit ako lamang ba ang anak? Anak ka rin ni Itay Yun na nga Anak din ako ni Itay. Pero, ikaw lang ang pinaramdaman niya ng pagmamahal at inalagaan niya noon. Hindi ba? Kaya sa panahong ito, na kailangan niyang pagkalinga, suluhin mo ang trabaho mo
Ate, pwede ba? Itigil mo na yung hinanakit mo kay Itay na walang kwenta. Maghanap ka na ng tricycle at nang maihatid na natin sa ospital ang tatay. Bakit ko naman siya papaypayan? Ano siya? Siniswerte? Pagkatapos niya akong pagmalapitan noon, hindi ko naramdaman ang kanyang pagmamahal noon. Ngayon, hihingi siya ng tulong sa akin? Manigas siya! Ha? Ate! Hindi na siya umabot. Oh? Ha? Ang itay ko? Itay! Kung nadala mo mas maaga, pwede pa sigurong maisalbang kanyang buhay. Excuse me, may mga pasyente pa akong asikasuhin. Itay! Itay ko! Itay! Itay! Nes, gumising ka nga dyan. Bakit ba? Bakit? Ang sarap-sarap ng tulog mo dyan eh. Samantalang wala pa kaming tulog ni Marby. Tumulong ka naman. Ano ba itutulong ko? Nariyan naman kayo ni Marvin na gumagawa. Ano ka ba naman, Nes? Kahit ba sa kunting serbisyo mo eh, hindi mo maipadama kay Itay? Bakit? Nung maliit pa ako, ipinadama niya ang pagmamahal niya sa akin? Kung serbisyo ang kailangan niya, bakit hindi si Marvin ang pakilusin ninyo? Total, sa ating magkakapatid, siya naman ang pinakapaborito ni Itay, hindi ba? Diyan ka nagkakamali. Bakit? Kami ba ni Ate Paula eh, hindi niya inutusan? Hindi naman namin nararamdaman ang pagmamahal ng tatay dahil pareho kaming wala dito sa bahay. Pero sinasabi ba naming hindi kami mahal ng Itay? Ang sabihin ninyo, mas natutuwa kayo at wala kayo dito sa bahay. Dahil kung hindi, nakatikim din kayo ng pananakit ni Itay. Kung iniisip mong ikaw lang ang sinaktan ni tatay, nagkakamali ka. Dahil pati rin kami ni Ate Paula, kawawa rin kami noon sa pananakit ni Itay. Palo dito, palo doon ang ginagawa sa amin. Pero nagtanim ba kami ng sama ng loob sa kanya? Nagalit ba kami kay tatay? Hindi. Dahil napag-isip-isip namin, dahil kaya lang kami pinapalo ng Itay, ay dahil parihong matigas ang ulo namin noon ni Ate Paula. O di inamin mo din, ang hinala ko na sa ating magkakapatid, si Marby ang paborito ni Itay. Kaya si Marby lang ang pinapaboran niya. Siguro, si Marby lang ang anak niya. Nes, ano ka ba? Kaya hayaan mo lang si Marby din ang kumilos ngayon sa lamay ng kanyang ama. Sumusobra ka na! Naririto pang bangkay ng Itay. Eh nakakapagsalita ka ng ganyan. Mabuti nga siguro na hindi ka naging anak ng tatay eh. At least, hindi masyadong masakit dahil hindi kanya kadugo. Pero anak ka ng Itay, alam mo ba yun? Kadugo ka niya. Pero nagagawa mo pa rin magsalita ng ganyan sa kanya? Ha? Ano ba kayong dalawa? Naglalamayan pang sabi ng ama ninyo, nag-aaway na kayo. Hindi ba ninyo maipospon yung galit ninyo? Hanggang sa mailibing ang ama ninyo? Mga babaeng to, ngayon nga lang nagsama-sama ulit eh. Mag-aaway pa. Salamay pa man din ng ama. Hindi na kayo nahiya. Mabuti naman, Des, at napasya ka dito sa atin. Yan naman, Nes. Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon? Wala na ho akong trabaho. Na naman. Bakit ba hindi ka nagtatagal sa trabaho? Paano kasi? Inaway na naman ako. Laging may naiinggit sa akin. Wala tuloy akong magawa, kundi awayin din sila. Alam mo, bahagi na sa kultura natin ang mayroong mainggit. Ngayon, kung papatulan mo ang mga naiinggit sa'yo, lagi ka na lang nakikipag-away. Siya naman, Des. Huwag mo nang patulan kung may naiinggit man sa iyo. Ang ibig lamang sabihin doon mayroong maganda sa iyo na wala sa kanila. Kaya hayaan mo na sila. Huwag mo na silang patulan. Paano na lamang kung ganyan ka na lang ng ganyan? Nakikipag-away ka lagi sa tuwing may maiinggit sa'yo. Hindi ka talaga pipirmi sa isang trabaho. Kung lagi ka na lamang papatol sa sinasabi mong naiinggit sa'yo. Auntie, Uncle, pumunta ako dito sa inyo para kumustahin kayo at hindi upang makinig ng sermon ninyo. Makaalis na nga! Ha?
Teka muna! Nes! Nes! Hayaan mo na. Yan ang nga bang sinasabi noon ni Bayaw eh. Ayaw makinig sa mga pangaral, kaya siya laging nasasaktan ng ama. Pero naaawa ko sa kanya. Kung hindi siya magtatagal lagi sa trabaho, paano siya makakaipon? At ganyan pa rin ang ugali. Wala siyang asawa at walang anak. Paano na lamang siya kung tumanda? Makakapag-isip-isip din yan siguro sa mga darating pang panahon. Kailan pa? Kung mahina na siya at hindi na makapagtrabaho pa. Ate, ano ba naman kayo? Pinagkainan nyo na lang, hindi ninyo mahugasan? Ay, oo nga pala, no. Nakalimutan ko. Tingnan nyo, oh. Nilalanggam na naman. Nakalimutan ko nga eh. Hindi naman pwede yung ganyan, ate. Matuto naman kayo sa buhay. Huwag laging katamaran ang pinaiiral. Sinabi na nga nakalimutan ko eh. Teka nga muna. Baka nakakalimutan mo na panganay ako sa iyo. Yun na nga eh. Ikaw itong matanda sa ating dalawa. Pero ako pa itong nangangaral sa inyo. At ang nakakalungkot, aawayan niyo pa ako. Tumahimik ka nga. Masyado kang daldalera. Kailan ba ninyo kung maintindihan sa ginagawa ko? Kaya lang naman ako nagdadaldal dahil concerned lamang ako sa inyo. Kung hindi ako magsasalita, sino magsasalita? Hintayin pa ba ninyong ang panahon itong mga apo ninyo ni Ate Paula? Ang mga ngaral sa inyo? Hintayin pa ba ninyong panahon ibang tao ang magngangaral sa inyo? At ibang tao rin? At sana, ang gusto niyo bang mangaral sa inyo, ibang tao? Yun ang gusto mo, ate? Tumahimik ka! Ate! Bakit ganyan ka naman lagi? Napagsasabihan lang. Ito, sasaktan mo na ako. Para sa inyo rin itong... ate! Talagang masasaktan ka kung hindi ka titigil sa kadadaldal mo! Des, ang dumi ng harapan ng bahay ninyo. Pwede bang walisan mo? Ay pangit tignan eh. May trangkaso ako, Auntie. Kung masama ang pakiramdam mo, bakit nandito ka sa labas ng bahay? Bakit hindi ka doon sa loob ng bahay ninyo? Auntie, presko dito sa labas ng bahay. Kung naaalinsangan ka, ibig lamang sabihin wala kang trangkaso. Dahil ang tinatrangkaso, nilalamig ang buong katawan at masama ang pakiramdam. Pero ang tingin ko sa'yo ang lakas-lakas mo. Ayoko kasing mahiga lamang sa loob ng bahay, Auntie. Ay nako, kung ano-ano ang alibay ang idinadahilan mo, ang sabihin mo, tinatamad ka lang. Bakit kasi, Ante? Lahat na lamang pinapakialaman ninyo. May bahay kayo. Bakit hindi kayo pumirmi doon? Kaysa bakuran ng may bakuran ang nakikita ninyo. Oo, pero bago ko pakialaman itong bakuran ninyo, ay malinis ang bakuran ko. Naaalinsangan lamang ako dito sa harapan ninyo Ang dumi-dumi. Naaalinsangan pala ang auntie ko na tumitingin sa harapan ng bahay namin. O di wag kayong tumingin? Problema ba yon? Makaalis na nga. Nai-stress lang ako. Oh, Marde, mabuti naman at nakapasyal ka dito sa atin. Matagal lang hindi ka nagagawi dito Mula nang mamatay ang itay mo, bihira ka nang pumasyal dito. Malulungkot lamang ako kung naririto ako. Bakit naman? Marami kasi akong masasayang alaala dito. Kasama siyempre ang tatay ko. Ay, sa bagay, naiintindihan kita. Sa inyong magkakapatid ikaw ang pinakapaborito ng tatay ko, hindi ba? Bakit nga ba? Lagi niyong sinasabi na ako ang pinakapaborito ng tatay ko. O hindi ba? Kaya nga nagsisilo sa iyo ang atinis mo Dahil lahat sila ay nasasaktan. Nasaktan sila ng tatay mo. Pero ikaw, kahit kailan,
hindi kita nakitang sinaktan ng tatay mo. Hindi naman ho. Ang naalala ko minsan din akong napalo ng tatay ko. Ilang beses at saang parte ng katawan mo, Aber? Isang beses po sa puwet. Oh, tingnan mo yan. Pero ang mga nakakatanda mong kapatid, lahat sila ay nasampal. Ang Ate Nes mo ang pinakagrabe dahil inuntog ng tatay mo. Yun na nga ho Kaya malalim ang pinanakit ng Ate Nes sa tatay ko. Sa bagay, kasalanan din ng ate mo yun. Dahil masyadong matigas ang ulo. At tamad pa, pag pinagsasabihan, ayaw makinig. Mangangatwiran pa ng baluktot. Ay, teka, nasaan ba ang Ate Nes mo ngayon, ha? Nagtatrabaho po sa Maynila. Ha? May trabaho na naman. Ilang araw na siyang may trabaho. Magtatatlong linggo na po ngayon. Sana magtagal na siya. Isa pa yun. Bakit ba hindi nagtatagal sa trabaho ang Ate Nes mo? Bakit lagi siyang umaalis sa trabaho? Bakit? Ha? Marby? Ay, yan nga rin ang palaisipan sa akin masipag siyang maghanap ng trabaho, pero hindi nagtatagal. Pwede ba naman ganon? Ay, nako. Sana magtagal na ang Ate Nes mo sa kanyang bagong trabaho. Auntie Adoring! Auntie! Oh, ang ate mo. Akala ko ba may trabaho ito sa Maynila? Oh, Nes! Kumusta ka na? Ate, akala ko ba may trabaho ko na sa Maynila? Ayoko doon. Masyadong mahigpit ang amo. Kaya ako umalis. Na naman? Umalis ka na naman sa trabaho mo? Bakit? Paano? Palautos ang amo. At ang mga kasamahan ko, mga sip-sip. Oh, Marby, itong 200. Bumili ka nga ng soft drink at tinapay para may kakainin tayo habang nagkukwentuhan. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Auntie, good morning po. Oh, good morning naman. May kailangan ka ba? Auntie, balita ko, kaibigan ninyo si Mr. Ong dyan sa likuran ng bahay ninyo. Oo. Bakit? Hindi ho ba may pagawaan siya ng sabon na malapit sa kanyang bahay? Kung pwede sana, Auntie, tulungan niyo naman ako makapasok sa pabrika niya. Oo ba? Basta ba maipapangako mo na magtatagal ka sa pabrika niya? Oo naman po, Auntie. Pangako, magtatagal ako sa pabrika niya. O ate, gisingin mo nga yung anak mo at nang matikman naman niya itong binili kong lechon manok. May pera ka? Sumweldo ka na yata sa pabrika ni Mr. Ong. Oo, Bakit sumweldo ka na? Isang linggo ka pa lang. umalis na ako. Ano? Na naman? Bakit umalis ka ng trabaho mo? Lagi na lamang akong inuutusan. Mabuti sana kung yung boss ko ang nag-uutos. Kaso ang mga kapwa ko trabahador ang nag-uutos. Ayoko nga. Pare-pareho naman kaming sinasahuran. Bakit ako utusan? Talagang ganyan. Matuto kang makibagay at magtiis para magtagal ka sa trabaho. Oh, gabi na. Bakit hindi mo pa isara ang pintuan? Baka kasi makatulog ako. Maiistorbo na naman ang tulog ko kung kakatok si Ate Nes. Kaya iniwan ko ng bukas para papasok na lamang siya. Bakit? Saan ba siya pumunta? Ang sabi sa akin maghanap daw ng trabaho. Maghahanap ng trabaho? Pero wala pag isang linggo, aalis na naman? Hayaan niyo na. Nakakapasok naman kaagad sa trabaho sa bawat pag-a-applyan niya Yun na nga Hanggang sa pag-a-apply lang ng trabaho siya masipag. Pero ang magtrabaho, ang kinatatamaran niya. Agad-agad umaalis. Lagi na lamang may dahilan ang kanyang pag-alis sa trabaho. Paano naman kasi? Tamad. Oh, hindi ko yata napapansin ang kapatid mo. 2 linggo na yata siyang hindi
pumupunta dito Hindi ko nakikita. Punta si ante. Nakapasok sa isang laundry shop. Na naman, pumasok na naman sa trabaho tapos aalis din. Wala tayong magawa Yun ang gusto Yun nga ang gusto Paano naman ako na nagpasok sa kanya sa trabaho kay Mr. Og? Abay, sinusumbatan ako ni Mr. Og. Bakit daw nagrekomenda ako ng tamad? Hindi ako nakaimik. Nahihiya ako na nagpasok sa kanya. Alam mo ba yun? Sa susunod, ante, huwag na ninyo siyang ipasok pa. Talagang hindi na. Ano? Nasa dati nating bahay si Nesh? Opo. Kabago-bago lang niya sa trabaho Umuwi ka agad? Oo nga po Umuwi na nga po siya at hindi na babalik sa trabaho niya. Ang ibig mong sabihin umalis na naman sa trabaho niya? Ano pa nga ba? Magtataka pa ba kayo Ganyan niya siya kahit noon pa. Ano ba naman ang kapatid nating to? Hindi mapirmi sa trabaho. Masipag lang na maghanap ng trabaho. Pero pagdating sa trabaho ay tamad. Lagi na lamang may dahilan. Kung hindi ang amo ang inireklamo niya, ay kapwa niya trabahador. Paano na lamang siya kung ganyan ng ganyan? Di, kausapin ninyo. Ikaw namang nakakatanda sa kanya Kausapin ninyo ng masinsinan. Ate, pahiram naman ang pera mo. Bakit na naman? Pupunta ako sa bayan, maghahanap ng trabaho. Na naman? Abay, nagsasayang ka lamang ng pera sa bawat paghahanap mo ng trabaho dahil wala namang kinakahinatnan ang paghahanap mo. Ano walang kinahihinatnan? Nagtatrabaho naman ako Nagtatrabaho ka nga, pero wala pang isang buwan ay umaalis ka na. Lagi na lamang ganyan. Hindi ka nagtatagal sa trabaho mo. Sino ba naman ang magtatagal sa trabaho kung lagi kang inuutusan? Bahagi sa trabaho ang mautusan, ano ka ba? At saka, ano naman kung mautusan ka? Hindi ba't kaya ka nga naroon ay para magtrabaho? Ano pang gagawin mo doon kung hindi ka nila utusan? Alam ko naman ang trabaho ko Bakit kailangan nila akong utusan? Siyempre, para hindi masayang ang pinagsusweldo sa'yo. Alangan namang tumanggap ka lamang ng sahod ang gagawin mo. Siyempre, kailangan mong pagpaguran ang bawat sentimong ibinibigay sa'yo. Kung amo lang sana ang mag-uutos sa akin, okay lang. Kaso, pati mga kapwa ko trabahador, inuutusan ako. Nesh, hindi ikaw ang amo. Asahan mo talaga na mauutusan ka kahit sino. Yan ang hindi pwede, ate. Kapwa ko sinasahuran, utusan ako? Hindi pwede. Bakit? Ang kapwa ko trabahador ang nagpapasahod sa akin para utos-utusan lang ako? Hindi ka naman inuutusan siguro. Siyempre, tinuturuan ka ng dapat mong gawin. Tapos alam mo, sisitahin pa ang trabaho ko. Sasabihin pang marumi. Kung marumi nga naman bakit hindi mo kasi tanggapin ang pagkakamali mo? Ang yayabang pa. Akala mo kung sino sila? Teka nga muna, sino ba ang mayabang? Ikaw o ang mga kasamahan mo? Kasi, ang napapansin ko, lagi na lamang ang mga kapwa mo trabahador o ang amo mo ang mali. Ibig sabihin, ikaw lagi ang tama at sila ang mali. Pero sa dinami-dami na ng pinanggalingan mong trabaho, iisa ang naririnig ko sa'yo. Kasalanan ng kapwa mo trabahador o ng amo mo kaya hindi ka nagtatagal. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Ang mga kapwa mo ba, trabahador, ang talagang mali? O ikaw ang may problema? Oh, Marby, itong pera. Bumili ka ng merienda natin. Aba, may pera ka yata ate. Oo, sumweldo na ako. May trabaho ka na naman? At sahod mo ngayon? Oo, at maganda ang trabaho ko ngayon. Anong trabaho mo ate? Ang tumanggap lamang ng orders sa pamamagitan ng telepono. Nakaupo lamang ako doon. Wah, maganda kung ganun. Sana magtagal ka na dyan ate. Oh, akin ang pera at bibilin na ako ng ulam. Bakit ulam? Ang sabi ko, merienda. Ulam na lamang ang bibilin ko ate. Para may maulam tayo mamayang hapunan. Bakit bang gusto mo lagi ang masusunod?
ako ang may pera, no? Kasi, kung merienda lamang ang bibilin ko, magugutom tayo kaagad. Samantalang kung ulam ang bibilin ko, mabubusog pa tayo. Akin na nga yung pera ko. Sabi ng merienda, bilhin mo eh. Mas marunong ka pa sa akin na nagpapabili sa'yo. O sige, akin na yung pera mo. Merienda na lang ang bibilin ko. Wag na! Bahala kang mamuti ang mata mo sa gutom. Abay, kumakain ka na, hindi ka man lang magtawag. Yan ba ang uso ngayon? Ang kumaing mag-isa? Kahit naman tatawagin kita, ay hindi ka rin kakain eh. At bakit hindi ako kakain? Ulam-ulam eh. Eh anong inuulam mo? Inabutan ako ng isang platitong ginisang kamatis ni Auntie Lodi. Para sa akin lang. Ito nga nasimot ko. Bakit hindi mo man lang ako tinirahan? Kulang pa nga sa akin eh. At saka hindi ba't may pera ka naman? Di bumili ka ng ulam mo. Wala na akong pera. Ibinili ko ng merienda kanina, hindi ba? Ano bang binili mong merienda? Pumunta ako sa isang fast food. Bumili ako ng french fries at beef burger. At saka, bumili ako ng sapatos at damit ko. Kaya wala na yung sahod ko. Yun naman pala eh. Di ulamin mong sapatos at damit mo. Ang damot-damot mo na nga eh. Ang galing mo pang kumontra. Bakit? Hindi ba kita binibigyan? Baka nakakalimutan mo ha? Ilang beses na kitang tinulungan. Hindi ba't ako pa ang nagpasok sa'yo sa trabaho noon? At nang wala kang makain, hindi ba't ako ang nagbigay sa'yo ng pagkain mo? Tapos ngayon, ulam lang? Hindi mo ako matirhan? Ang damot-damot mo talaga. Porque alam mong paborito ka ni Itay. Sinasamantala mo rin. At bakit nauungkat na naman ang mga yan? Paano pa nilimahong nangyari ang mga yan? Pati si tatay na nananahimik eh. Inuungkat mo pa rin. Paano naman kasi? Sarili mo lang ang iniisip mo. Nalingat lang ako ng konti. Inubos mo na lahat ang pagkain. Ano? Grabe ka naman ate. Kung makapagsalita ka, akala mo kung wala kang pagkakamali. Nakaalis na nga dito. Baka maiumpog ko na naman yung ulo mo. Nag-away na naman daw kayo ni Nes. Sino may sabi? Si Chasiling. Ano? Si Chasiling na nasa Karatig Bayan pa? Oo. Kinumpirma ni Nes mismo. Kinuwento sa akin ni Chasiling na nag-away kayo ni Nes. Ang bihira talaga itong si Ate Nes. Pinagkakalat pa pati pag-away namin na dapat sana ay kaming dalawa lamang ang nakakaalam. At anong sinumbong? Ang balutot niyang katwiran? Sana isinumbong ko ang katamaran niya na lagi namin pinag-aawayan. Ang hirap sa kanya. Yung balutot lamang niya ang binabalita eh. Samantalang yung dahilan ng pag-aaway namin ang hindi niya sinasabi. Ay ano nga ba talaga ang nangyari at pati ulam naging ugat pa ng pag-aaway ninyo? Para kayong mga bata lagi. Dahilan ng pag-aaway ninyo, napakababaw. Ulam lang, naging dahilan ng awayan ninyo. Ngayon ako pang masama. Samantalang ako itong nagsasuggest sa kanya na ibili na lang ng ulam ang pera niyan pero gusto pa niyang kumain sa fast food. Mag-isa. At nang magutom, umuwi dito at nadatnan akong kumakain. Mula sa bigay ng ulam sa akin at sasabihin maramot na ako. Samantalang kukuntin lamang yung binigay sa akin na ulam. Di mo nga ba tinirihan ng ulam? Oo nga, dahil kukunti lamang yun eh. Isa pa, alam ko namang may pera siya eh. Ay nako, iwan ko sa inyong dalawa. Kayong dalawa na naman ang talk of the town. Yan ang isa pang inaayawan ko kay Ate Nes eh. Kahit sino, pinagkukwentuhan niya at siya naman ang may sala. Tinirhan mo na lang sana kahit kunti. Kung ano-ano tuloy ang sinusumbat niya. Pati ang mga binigay niya noon inuungkat pa. Ang Ate Nes talaga, oo. Kailan kaya siya magbabago? Ay, nako. Ano ba ito? Nag-away pala kayo ng Ate Nes mo. Ano? Pati kayo? Ikinandiyo sa inyo? Oo. Naglilinis ako kanina nang lumapit siya sa akin. Ikinento niya sa akin na nag-away kayong dalawa. Naiinis na talaga ako kay Ate Nes.
Isip bata pa rin hanggang ngayon. Kausapin niyo nga siya, auntie. Ano? Para sabihan na naman akong pakialamera. Ay, ikaw ang dapat magsabi sa kanya dahil kapatid kanya. Auntie, kaya nga kami madalas mag-away dahil sa paninita ko sa kanyang maling ginagawa. Pag sinabihan ko, ang katwiran mas bata raw ako sa kanya. Kaya wala akong karapatang pagsabihan siya. Nakakasawa na. Ay, huwag kang magsawang pagsabihan siya dahil kapatid mo siya, Marby. Oh, ate, aalis ka na naman. Hindi mo pa inililigpit yung pinagkainan mo. Mamaya na. Iiwanan ninyo ang pinagkainan niyo sa lamesa ng ganyan lang? O ano? Babalikan ko naman yan eh. Iligpit mo muna ang pinagkainan mo bago kayo lumabas ng bahay. Teka nga muna. Sino bang matanda sa atin? Ako hindi ba? Bakit mo ako inuutusan? Utos ka ng utos. Sinasahuran mo ba ako? Hindi naman hindi ba? Kaya wala kang karapatang utusan ako. Ate, O hindi ba? Sige! Kung sinasahuran mo ako, utusan mo ako. Pero kung wala kang ibibigay na pera, wag mo akong utusan. Lalo na't mas matanda ako sa'yo. yun na nga ate. Mas matanda ka sa akin. Dapat nga ikaw itong nagtuturo sa akin. Ikaw ang nag-aalaga sa akin. Pero, Ano ka mo? Ako ang mag-aalaga sa'yo? Abay, sineswerte ka naman. Noon pa man, ha? Si tatay ang nag-aalaga sa'yo. Tapos ngayon, pati ako, oobligahin mo na alagaan kita? Ang swerte mo naman! Para lahat na lang ng pabor ay nasa'yo! Bakit ba lagi mong inuungkat ang nakaraan? Tapos na yun eh. At pati ang tatay na matagal nang namayapa ay binabanggit mo pa rin. Hindi ka ba kontento sa ginawa mo noon? Hindi pa ba sapat? Ang kawalang puso mo nang kinailangan ni tatay ang tulong mo ipinagdamot mo? Ano bang pinagsasabi mo dyan, ha? O hindi ba? Nagmamakawa sa iyo na tumawag ka ng tricycle para maisugod agad sa ospital ang tatay. Pero anong ginawa mo? Hindi ba't nagmatigas ka? Kung saan pinalambot mo ang puso mo. Sana sa huling sandali ng buhay ni tatay, pinatawad mo na siya. Sana masaya siyang lilisanin ang mundong ito. Pero naghihingalan na nga ang tatay. Humihingi ng tulong mo, ipinagkait mo pa nang talikuran mo siya na walang pakuntangan. Alam mo kahit kailan talaga ang daldal mo. Halika nga dito! Halika! Ate, nasasaktan ako! Ate, tulungan ako! Ate, Dureng! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hindi talaga kayo titigil? Ang tatanda na ninyo, pero asal nyo, aso't pusa pa rin. Alis na ako dito. Mabuti pa nga! At ikaw rin, kailan ka ba magtatanda, Nessa? Kailan ka magbabago? At bakit ako ang pinagsasabihan ninyo? Bakit? Hindi ang kapatid niyong yan? Eh, ang daldal niyan eh! Hindi ka aalis, Marby. Kung hindi ako aalis, lagi na lang kayong mag-aaway ni ate. Siguro araw-araw na lang. Kaya aalis na lang ako. Bakit ang daming langgam dito sa lababo? Nes, hindi mo na naman ba hinugasan ang ginamit mong tasa? Eh, nakalimutan ko eh. Paanong makakalimutan mo Inilagay mo na nga dito sa lababo Ano ba naman yung hinugasan mo kaagad sana? Total, may tubig naman. Isiswitch mo lang naman yung gripo sa lababo Huhugasan ko naman mamaya eh. Ano ka ba naman, Nes? Lahat na lang ba nang sabihin sa'yo? Magkusa ka naman. Ha! Makaalis na nga! Natotorete ang tenga ko dito. At saan ka na naman pupunta? Itong ginamit mong tasa, hugasan mo. Nako, babaeng talaga ito, nakakainis. Oh, ma, umagang-umaga, gagaliti ka. Paano naman kasi? Yang tiyahin mo, sobra ang katamaran. Huwag na kasi ninyong patulan. Alam na nga ninyong tamad sisitahin niya pa. Sino ang maghuhugas ng mga ginamit niyang tasa? Ako? Ako na nga ang nagpapakain sa kanya Tama na, ma. Mahaimli lamang kayo sa walang kakwenta-kwenta. Hayaan nyo na.
Ate, pahiram nga ng 100 mo. Bakit na naman? Maghahanap ako ng trabaho. Huwag na. Dumito ka na lang sa bahay. Dumito sa bahay? Para ano? Para alilahin ninyo? Gawin yung katulong? Sino bang nagsabi sa'yong inaalila ka namin? O hindi ba ninyo ako inaalila? Ako ang nagluluto. Naglalaban ng damit ni Carlo. Hindi ba? Ano ka ba naman? Pinagsisintir mo bang pagluluto mo ng pagkain natin? At bakit mo sinasabing inaalila ka ni Cardo? Eh, binabayaran ka naman niya. Isa pa, washing machine naman ang ginagamit mo. Kaya nga, ako ang naglalaban ng mga damit niya, pero magkano lang ang binibigay sa akin? 1,000 lang? Hindi naman kalakihan ang sahod ng pamangkin mo eh. Tulong mo na yun sa kanya. Ganon. Tulong ko sa kanya. Eh, papaano naman ang pangangailangan ko? Eh, ano pa nga bang hanapin mo? Hindi ka naman na bumibili ng pagkain mo. Pagkain namin ay pagkain mo rin. Basta, pahiramin mo ako ng 100 para makapunta ako sa bayan at makahanap ako ng trabaho. Wala yatang Antines, Mama. May trabaho na siya sa bayan. May trabaho sa bayan? Stahan tayo. Bukas makalawa, naririto na yun. May kumakatok. Buksan mo na nga dahil inilak ko. Ma, nagkamali pala ako ng tansya. Hindi pala bukas o makalawa, kundi ngayon na. Paraanin mo nga ako. Harang-harang ka sa daan. Narito na ulit si Antines. Nasabi ko na nga ba sa inyo eh. Oh, kala ko ba may trabaho ka na? Sinasabi ko Bakit sa inyo, Ma. Sinasabi ko na sa inyo eh. Umalis na ako sa trabaho ko. Ano na naman ba ang nangyari at umalis ka sa trabaho mo? Mag-iisang linggo ka pa lamang dun ah. Ayoko nun. Sobrang arte ng amo ko. Gusto pa yatang masugat ang mga kamay ko sa kababanlaw ng plato. Bakit? Ano bang pinasukan mong trabaho? Di sa bahay. Sa bahay? Ibig mong sabihin, nagpakachimay ka? Oo, bakit ba? Akala ko ba, ayaw mong magpakachimay? Eh bakit ngayon pumasok ka rin? Eh ate, wala na akong mapagpipilian. Yun lang ang pwede kong applyan. Dahil lang sabi nga, matanda na raw ako. Yan! Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Tumatanda ka na, Nes. Kahit isipin mo naman ang buhay mo. Pwede ba ate? Pagod ako. Ano bang makakain dito ha? Ipainit mo na lamang yung tinola. Nasa ref. Kailan pa ba itong tinolang ito? Kaninang tanghali lang yan. Ano? Kaninang tanghali pa? Tapos, papakain mo sa akin? Eh, yan din ang kinain namin kanina eh. Ayoko nang tira. Wala ba kayong bagong pagkain? Tira na nga ang kinakain namin sa pinanggalingan kong trabaho. Tira pa rin ang ipapakain mo sa akin ngayon. O sige, may tinapa dyan. Magprito ka na lamang ng ulamin mo kung gusto mo. Ako pa ang magluluto. Eh, pagluluto nga ang trabaho ko dun eh. Paglulutuin mo na naman ako dito. At sino ang papaglutuin mo ng pagkain mo, ha? Ako? Hihingi na lang ako ng pagkain kina auntie. Natitiyak ko namang may pagkain sila doon. Kaalis na nga! Ano? Ayaw kang pakainin ng ate mo? Hindi. Inaalok nga ako ng pagkain pero tira naman. Ha? Eh bakit ayaw mo bang tira? Eh tira yung kinakain mo ngayon eh. Ho? Tira? Oo. Wala ka pa naman kasi kanina. Ngayon ka lang kamo dumating. Eh, auntie, kailan niyo ba ito niluto? Oh, siyempre, kanina lang. Kanina lang pala eh. Ang pagkain kasing binibigay sa akin ni ate, ulam pa nila ng tanghalian. Ay, ganun ba? O sige, kumain ka ng kumain. Wag na ho, sapat na sa akin tong binigay ninyo. O sige ha, iiwanan muna kita dyan at manunood pa ako ng pinapanood kong telenovela. Basta, hugasan mo yung pinagkainan mo. Wala tayong problema. Ah, sige po, auntie. Manood lamang kayo dyan. At uuwi na rin ako pagkahugas ko ng pinggan.
Ano ho? Sinabing ayaw ko siyang pakainin? O siguro, yun ang pagkakaintindi. Ang ayaw mong pakainin dahil nga pagkain pa ninyo kahapon ng tanghali ang ipinapakain nyo sa kanya. Auntie, una, hindi sa ayaw namin siyang pakainin. Siya tong umalis ng bahay kagabi. Ayaw nga ng tira eh. Kaya nga pinapagluto ko siya ng tinapa, pero biglang umalis. Ang lagay ba naman ako pa ang magluluto ng pagkain niya? Eh bakit pa? Ayaw ba talaga ng tira-tira? Oo, pihikan sa pagkain yun Lagi namang walang pera dahil hindi na makatagal sa trabaho. Ay nako, bakit nga ba ganyan ang ugali ng kapatid mong yun? Masipag na ba ng tatay mo? Alam ko na. Namana niyang ugaling yon sa nanay mo. Tamad din kasi ang nanay mo noon. Oh, paano ho ninyo alam, auntie? Alam ko siyempre. Magkakasama kaya kami ng tatay at nanay mo dyan sa bahay ng lolo't lola mo. Bakit po? Tumira din po ba kayo sa bahay ni na lolo't lola noon? Oo, noong bagong kasal pa lamang kami ng uncle mo. Siyempre, wala pa kaming bahay at kasalukuyang pinapagawa ng uncle mo yung dati naming bahay. Doon kami tumira sa family house ng tatay mo at uncle mo. Oh, muli ka na. Kumain ka na. Namaya na lang. Mamaya. Para ano? Sabihin mo na naman kina Auntie Lukring na tira-tira ang pinapakain ko sa'yo. Wala naman akong sinasabing ganyan na ate. Huwag ka na ngang magkailanes. Dahil si Auntie Lukring mismo ang nagkwento sa akin ng mga pinagsasabi mo sa kanya. Bakit ka nga ba ganyan ha? Mga kapatid mo kami pero sinisiraan mo kami sa ibang tao. Hindi ba dapat ay pinagtatakpan mo kami dahil mga kapatid mo kami? Pero anong ginagawa mo? Sinisiraan mo kami. Ano ka ba naman ate? Umuwi lamang ako dito. Sinisir mo na kaagad ang tao. Parang ayaw mo akong patirahin sa bahay mo na ito Baka nakakalimutan mo, bahay ko rin ito. At bakit napunta na naman sa bahay ang usapan? Hindi naman tong bahay ang tinutukoy ko Huwag ka na nga magkaila ate. Style mo bulok. Gusto mo na sigurong masolo ang bahay na ito. Kaya mo ako sinisirmonan para aalis din ako tulad ni Marvy. Naku, imposible ka talagang kausap, Nes. Diyan ka na nga. Mabuti naman at nakapasyal ka dito. Saan ka ba nakatira ngayon? Doon sa dati naming bahay sa kabilang ibayo. Oh, musta naman ang trabaho mo doon? Okay lang naman po. Siya nga pala. May dala akong pagkain. Teka't lulutuin ko na. Anong luto ba ang gusto nyo? Kahit ano. Ikaw naman ang magluluto Oh, dumating ka na pala. Wala man lang tumatawag sa akin sa kabilang bahay. Siguro, may tinatago kayong pagkain, ano? Kailan ko ba ginawa sa inyo ang pagtaguan kayo ng pagkain? Nes, ano ba yung sinasabi mo? Kararating mo lang nang aakusa ka na naman. Siya nga naman ate Nes. May dala nga akong pagkain. Pero ito pa lang lulutuin ko pa lang. Sige! Pagkaisahan ninyo akong dalawa. Diyan naman kayo magaling Ang pagkaisahan ako, visit! Naku ate. Akala ko masaya ang araw ko ngayon dahil magbabanding tayong magkakapatid. Yun pala, mai-stress lang ako. Hindi sana ako umuwi dito. Ay nako, pagpasensyahan na lang natin si Nes. Talagang isip bata siya Kung dili kaya, ay baka sa pag-uuntog ni tatay sa ulo niya Kaya nagka-difference ang utak niya. Kaya huwag na natin siyang patulan. Okay na ang luto mo ngayon, Marbia. Hindi na tulad ng dati na hindi maintindihan ang lasa. Papaano naman kasi magkakaroon ng lasa ng luto ni Marvy? Hindi talaga siya nagluluto Ate! O hindi ba? Wala ka naman talagang trabaho noon. Ako lagi ang inuutusan ni tatay. Ako ang naglalaba, naglilinis, samantalang ikaw walang ginagawa. Maglaro lang ang alam mong gawin. Kasi nga, bata pa noon si Marvy. Bata? Ito. Bakit? Hindi pa rin ako bata noon, pero pinagluluto ako ni Itay. Nagkataon lang na ikaw ang pinagluluto ni tatay dahil busy si tatay sa hanap buhay niya.
Bakit? Kung hindi ba siya magtatrabaho noon may kakainin kayo? Ang ibig kong sabihin, dapat inutusan din ni tatay si Marvin na magluto at maglinis. Bata pa nga noon si Marvin. Ayan! Yan lagi ang ginagawa niyo noon. Ganyan-ganyan ang ginagawa ni tatay noon. Lagi na lamang pinagtatanggol ang Marvin na ito. Okay, pwede ba? Tapusin muna natin ang pagkain natin at saka tayo mag-usap ng masinsinan, Nes. Bakit pa mamaya? Pwede naman ngayon. Ate, hanggang kailan ka ba magiging bitter? Hanggang kailan mo pairalin yung pagsiselos mo na walang basingan? Siya nga naman, Nes. Huwag mong sabihing ikaw lagi ang inuutusan ni tatay. Dahil pati rin kami ni Ate Paula noon ay inutusan din niya. Kami ang naglalabangan ng madamit ninyo at kami rin ang naglilinis. Pero sa tuwing naruroon kami, ay inuutusan kami ni tatay na maglaban ng damit ninyo. Ma! Ano kasi ninyong pag-isayan pa ng panahon ang taong walang kwenta? Anak! Kung ako sa inyo, huwag na ninyong pag-aksayan parang panahon si Antines. Kasi sinusutin lamang niya kayo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Anong sinabi mo? Mag-aasawa ka na? Oo, ma. Buntis na si Mimi. Huwag po kayo mag-alala. Hindi pa kami magpapakasal. Malayo pa yon. Ang ibig mong sabihin maglilibin muna kayo. Opo. At saan kayo titira? O saan? Pati dito. Kailangan namang uuwi pa kami sa kanila. Naririto sa atin ang trabaho naming pareho. At isa pa, malayo yung bayan nila. Mahihirapan kaming mag-commute lagi. Sige. Papayag din ako. Kaya lang, mga magulang ng nobya mo, papayag din kaya na maglilibin muna kayo? Oo naman. Sige. Basta ba mapagkasya ng nobya mo ang buhay natin? Teka, mabait ba yung nobya mo? Mabait si Mimi. Wala akong problema sa kanya. Hindi bale. Doon muna ako tutuloy sa Auntie Barbie mo. Kayo muna ng Antines mo ang maiwan dito sa bahay. Opo, ma. Walang problema. Oh, ate, ito ang pera mo. Eto lang? 500 lang? Ate, ano ka ba? Matuto ka namang ma-appreciate mo ang mabuting natatanggap mo. At huwag ka na magreklamo. Papaano? Magbibigay ka rin lang ng pera, 500 lang. Magpasalamat ka at binibigyan pa kita ng pera. Hindi ko pinupulot ang pera. Pinaghihirapan ko. Kaya sana, matutunan mo namang magpasalamat sa halip na magreklamo ka. Siya nga pala. Kumusta yung kalibin mo na si Cardo? Mabait ba? Madamot. Ayan ka na naman Madalas kong narinig sa'yo ang tungkol sa akin, lahat ng mga tao ay pinagsasabihan mo, reklamo ka ng reklamo. Sana, wag ka naman ganyan ate. Sana, ang makita mo sana yung mabuting tao at hindi ang pangit. Talaga namang maramot Biruin mo ha? Wala nang ang pagkain, hahanapin pa. Ano? Oo, syempre, nasa lamesa. O di kinain ko. Hinanap ba naman kay Cardo? At ito namang si Cardo, hinanap sa akin. Nahihiya tuloy ako nang sinabi kong kinain ko. Oo, ngayon ate, may ibang tao na dito sa bahay. Hindi ka ba bumabata? Baguhin mo na yung dapat mong baguhin. Dahil hindi lahat ng panahon, lagi mo kami nakakasama ni Ate Adoring. Darating ang katulad nitong araw na ibang tao na ang makakasama mo. Ang ibig mong sabihin, ako pa ang makikisama sa babaeng yon? Hindi pa naman sila kasal ni Cardo Ate, yung boses mo, baka marinig ka. Ako pa ang mag-a-adjust. Ako ang taga rito. At sampid lamang ang babaeng yon. Subukan niya at makikita niya ang hinahanap niya. Antines, namalengke ako. Inilagay ko sa ref ang isda at ang gulay naman narin sa lababo. Lutuin na ninyo para sa tanghalian natin. Bigyan mo muna ako ng pera bago ko lutuin yan. Anti naman, Kung hindi mo ako bibigyan, hindi ko yan lulutuin. inaabutan ko naman kayo Inaabutan mo ako ng 500 lang sa loob ng isang buwan? Nakakita ka ba ng sahod na 500 sa loob ng isang buwan?
Ako ang nagluluto ng pagkain. Tapos 500 lang ang iaabot mo sa akin? Maswerte ka. O ate, napatawag ka. Ano ba itong sinabi sa akin ni Cardo? Humihingi ka raw ng sweldo sa ginagawa mong pagluluto? Ay, syempre naman ate. Magtatrabaho ba ako para sa wala? Bakit? Sino ba si Cardo? Anak ko siya. Pamangkin mo. Hindi siya ibang tao. Bakit mo pa siya hanapan ng sahod mo? Sinabi ko lang naman yon para sana kahit pampalubag loob lang, mabigyan niya ako. Hindi naman kalakihan ng sahod ni Cardo eh. Ituring mong tulong mo ang ginagawa mo sa anak ko. Tutal, kumakain ka naman dyan. Libre lahat. Ano pang hanapin mo? Papaano naman ang ibang gastusin ko? Ano pang gastusin mo ang sinasabi mo? Wala ka ng ibang inaalala pa. Samantalang si Cardo pinag-iipunan niya ang panganganak ng asawa niya. Ilaw pa, tubig, pagkain. Siya lahat. Ano ba naman yung kunting tulong na maibibigay mo sa kanya? Susumbat mo pa? Ate, 1,000 lang sanang ibigay sa akin. Okay na yun. Nes, alalahanin mo, wala kang anak, wala ka ring trabaho. Magpasalamat ka na lang at may anak ako na nagpapakain sa'yo. Oh, kompleto tayo ngayon. Sayang, no? Wala si Ate Paula. Siya lang ang kulang. Oh, sweldo ko kahapon. Ones, ito ang pera mo. Eh ako, wala ba kayong ibibigay sa akin? Wag na, may trabaho ka naman eh. Ibibigay ko na lang kay Nes ang dapat na ibigay ko sa'yo. Oh, mukhang nagkakasayahan yata kayong tatlo Reunion namin, ante. Sayang nga at wala si Ate Paula eh. Kumpleto sana kaming 4 ngayon. Oo nga eh. Ang ganda ng ngiti ni Ines. Paano hindi gaganda ang ngiti niya? Binigyan ko siya ng pera. O, kita mo, Nes. Yan ba ang sinasabi mo na maramot ang ate mo? Siya nga pala. Yan na pala nakatira ang nobya ni Cardo, Aduring. Oo nga po eh. Buntis na kasi. Alam ninyo, sa tingin ko sa babaeng yun hindi maganda ang pag-uugali niya. Bakit naman ninyo nasabi yan, ante? Papaano? Hindi nakikihalubilo sa inyo. Tama ang sinabi ni auntie. Hindi nga siya nakikipag-usap sa akin At naghahanap pa ng pagkain. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Nes? Oo, kaya nga kahit may gusto akong kainin, pinipigilan ko ang sarili ko dahil natitiyak ko hahanapin niya sa akin. Antenes, mag-usap nga tayo. Ano yon? Bakit ninyo sinisiraan si Mimi kay Mama? Ha? Hindi naman Huwag na nga kayo magkaila. Dahil sinabihan ako ni Mama na sinabi raw ninyo na naghahanap ng pagkain si Mimi. O totoo naman naghahanap ng pagkain si Mimi. Bakit niya kasi ninyo kakainin ang pagkain hindi naman ninyo pagkain? Bumili kayo ng pagkain ninyo kung nagugutom kayo. At huwag ninyong kainin ang pagkain ng ibang tao. Marby, may pera ka ba dyan? Meron, pero allowance ko lang at pamasahe ko papuntang trabaho. Kahit 20 pesos lang sana. Wala pa kaming sahod eh. Bakit? Nagugutom ako Nagugutom ka? Ang dami-daming pagkain. Nakita ko nga sa kaldero. Ang daming kanin. Ito may natakpang pang-ulam. At ito ang kainin nyo. Huwag ninyong sabihin sa akin na namimili ka na naman ng pagkain. Ito ang daming pagkain. Marami niyang pagkain pero hindi ko naman pwedeng kainin. Anong hindi pwedeng kainin? Ate Nes, huwag nga sanang mamili pa ng pagkain. Kung anong meron dyan sa mesa, yun ang kainin mo. Lalo na't wala naman kang trabaho. Kaya nga ako humihingi sa'yo ng pera. Pamasahe ko sana. Para maghanap ng trabaho uli? Oo, para naman kahit papano magkapera ko. May pambili ako ng bigas. Bakit ka pa bibili ng bigas? Maraming bigas dito Ayun kukunti pa lang ang nababawas sa isang sakong bigas na yan.
Hiwalay na kasi ang kaldero ko sa kaldero ni na Caldo. Ano? Humiwalay ka ng kaldero? Bakit? Nasa iisang bahay kayo. Humiwalay ka ng kaldero? Saan ka kukuha ng pambili ng bigas, ng gas, ng tubig, ng kuryente? Bumili lamang ako ng bigas pero ang tubig, kuryente at gas, syempre sa kanila pa rin. Ano ka ba naman, ate? Ang lakas ng loob mong humiwalay ng kaldero. Wala ka namang pera. At isa pa, nasa iisang bahay kayo. Anong klaseng buhay yan? Naghahanap nga ng pagkain niyang nobya ni Cardo. Isa pa, iniabot sila hanggang 9:00 ng gabi kung kumain. Papaano naman ako kung hihintayin ko silang kakain? Madalas nga hindi ako nakakakain sa hapunan eh. Papaano naman kasi? Hindi sila kaagad dumarating. Kaya humiwalay ako ng kaldero para kung nagutom ako, makakakain na ako. Kaso nga, wala kang sariling pera. Bakit ka hihiwalay pa ng kaldero? Para hindi na ako maghugas ng pinggan. Ano? Alam mo, kapag nakikikain ako sa kanila, binubunto nila ang plato sa lababo. Ang gusto nila siguro, ako pang maghugas ng pinagkainan nila. Ate naman, sila ang may pera. Wala kang pera. Matuto ka naman makisama sa kanila. Bakit ako makikisama? Ipamamahay ko rin ito. Pamamahay mo nga ito, pero wala ka namang pera. Wala kang pambili ng pagkain mo. Sige na, kung may pera ka, bigyan mo na lang ako. Huwag ka ng daldal dyan. Ate, kailan mo babaguhin ang mali mong ginagawa? Mawa ka naman sa sarili mo. Hindi lahat ng araw ay magkakasama tayong magkakapatid. Kung kami lang siguro ni Ate Adoring, ay mapagbibigyan ka namin. Pero ibang tao, hindi ka nila mapapalampas. Kaya baguhin mo naman ang pananaw mo sa buhay. Pera mo ang kailangan ko, hindi ang pagsisirmon mo. Ate, Sabihin mo lang kung magbibigay ka o hindi. Sabi ko na nga, nagugutom ang tao eh. open naman ang pagkain dito. Ako nga, dito ako kumakain. Ate, alam ko kung bakit ka mahihiyang kumain. Nahihiya kang kumain kasi wala kang naitutulong sa kanila. Ano ba naman ang maghugas ng plato? Tulong mo na yun sa kanila dahil silang nagtatrabaho para magkapera. Ganon ka rin. Magtrabaho ka dito sa bahay para makakain ka. Hindi Alam mo naman ba, ate? pwedeng trabaho ako ng trabaho. Pero wala naman silang naibibigay na pera sa akin. Kailangan ko rin ng pera para sa ibang gastusin. Hindi lang naman pagkain ang kailangan ko. Ano ka ba? Ate Nes, mahal kita. Makinig ka sa sinasabi ko. Dahil walang ibang magmamalasakit sa'yo, kundi kaming mga kapatid mo. Lalo na't wala kang sariling pamilya. Kailan daw uwi ang mama mo dito, Cardo? Ewan ko. Bakit mo tinatanong? Hihingi ka na naman ba ng pera? Pamasahe ko sana na maghahanap ng trabaho eh. Naku, Antines, pwede ba? Kung nagagawa mong utuin si mama, huwag ako. Step mo bulok. Paano ka pa makakahanap ng trabaho eh? Ang tanda-tanda mo na. Ilang taon ka nga ba? 60! Oh, kita mo? Senior citizen ka na pala. Huwag ka na nga maghanap ng trabaho. Para sana magkapera ako. Ano pang silbi ng paghanap ng trabaho? Hindi ka naman nagtatagal. Pinakamatagal mo ng pagtatrabaho isang buwan yata. Karamihan sa mga pinapasukan mong trabaho hanggang 2 o 3 linggo ka lang. Tapos umaalis ka na. Dito ka na lang sa bahay, buti pa. Sige, dito na lang ako. Pero, pwede bang bigyan mo ako ng pera kahit 50 lang? Kahit 10 wala akong maibibigay sa'yo. Dahil libre ng pagkain mo dito sa bahay. O anong gusto mo? Palayasin kita? Sige, lumayas ka. At tignan ko lang kung may magpapakain pa sa'yo. Cardo, ang sakit mo namang magsalita. Tama na nga yung drama mo. Salamat ka at pinapakain pa kita. Nasaan ang mama mo at ang Marvin mo? Nasaan ba sila? Bakit hindi na sila pumupunta dito, ha? Hindi na sila pumupunta dito dahil nagsawa na sila sa'yo. Kahit huwag mo na rin hintayin magsawa ako sa'yo na nagpapakain sa'yo.
Dahil kung hindi, pupulutin na lamang ang bangkay mo sa kung saan-saan na dilat ang mga mata mo dahil sa gutom. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.